Hello po mga katambay, nagbabalik pong muli sa inyo si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan mga katambay, sa komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay ngayon naman po. Ang kukomentuhan nga po natin yung nakaraan pong maisog peaceful rally na tinatawag o yung naganap po sa Dumaguete mga katambay na sinasabi rin po na Defend the Flag Peace Rally mga katambay sa pangunguna po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin at pakinggan po natin at komentuhan po natin ang pahayag po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga katambay. Umpisahan na po natin. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Yung problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na mapaligaya ko na magsalita ako ng English pati Tagalog. Pero ako ay Bisaya. Sana yung jazz yan at sana yung ano ko. Ito, putulin lang natin sandali. Nakaka-proud lang po at nakaka-amaze na yung dating Pangulong Duterte sa kabila po ng yung kanyang edad, talagang nahandun pa rin po yung lakas na pinagkakalob po sa kanya na may kapal, mga katambay. Maayos pa pong magsalita, magpananalita, ang mga isip ay maayos na maayos po at may kalakasan po pa talaga. Talagang may kalakasan po ang ating dating Pangulong Duterte, mga katambay. At malinaw na malinaw ang pag-iisip. At yung sinasabi nga yung iba na sa edad niya, medyo may mga Alzheimer na. Pero sa nakikita ni Kamanong, ang dating Pangulo ay wala nito mga katambay. Ipagpatuloy po natin. Na-interrupt ko lang po sandali. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako. Na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng syudad ng Davao. 23 years. Wow. Plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos na po ako. Paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Ano naman, nakakatawa po. No? Nahandun pa rin talaga yung karisma ni dating Pangulong Duterte, di ba? Na talagang sa kabila ng parang seryoso yung kanyang mga paliwanag, salita, tapos sasabayan po ng may pagka, yung pagka-joke niya, talagang nami-miss po ng mga Pilipino po yan sa yung kanya po mga style, di po ba? Na may pagka-seryoso tapos patatawanin ka, may mga joke po siya. Kaya, yun po, sinabi rin po niya, di po ba? Talagang matagal na po talaga siya sa posisyon. Mayor, 23, 6 years sa Pangulo. At meron pa po yan, isang term po, pagkakaalala ni Kamanong na naging congressman po yan, ang dating Pangulo, mga tambay. Kaya po sa kanyang tinuran, talaga handa na po siyang mamatay, mga tambay. Doon po sa kanya pinaliwanag sa talagang tagal ng serbisyo niya sa mga kababayan niya at sa buong Pilipinas. Siyempre po, sa 6 na taon na naging presidente po siya, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ulit. Well, anyway, ganun yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Tama po yung mga tambay, di po ba? Interrupt ko lang po. Wala po siyang inendorso na sa pinaka-higher position ng ating bansa noong nakarang halalan. Kahit po si PBBM,
Hindi niya po inendorso. Wala po siya inendorso. Maliban lang po doon sa mga kaalyado niya na mga senatorial candidates. Di po ba mga katambay? Doon lang po siya umaakyat ng stage. Di po ba sa pagkakatanda natin pare-parehas, wala po siya talaga inendorso ni isang pangulo. Dahil po talagang may alam na po siya noon. Di umano, noong mga time na yun, may alam na siya. Kaya wala po siya inendorso dahil sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, yung sinamahan po kasi ni Sara, unang-unang hindi rin po talaga gusto di umano ng Pangulong Duterte. Yun po ang real talk mga katambay. Kaya wala na po siya inendorso dahil hindi niya napigil ang kanyang anak na si Sara Duterte mga katambay. Ito pa, pakinggan pa po natin. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon eh. A constitution is supposed to be permanent. It is more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o barangay resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Why? Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, utang ina maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan. Talaga may matibay pong paniniwala at paninindigan po si Pangulong Duterte, lalo po sa konstitusyon natin sa ating bansa. Dahil isa po siyang abogado at napakagaling na abogado at napakagaling na naging presidente ng bansa. Kaya alam niya po ang galawan po ng mga politiko na malinis ang hangarin di umano sa ating bansa. Dahil dito po sa nakikita niya, talagang magkakaproblema po dahil dito po sa gagalawin na konstitusyon na meron pong nakikita talaga rito ang dating Pangulong Duterte mga katambay na hindi magandang mangyayari lalo ro sa paggalaw na sinasabing balangkasin ang saligang batas natin. Yung sinusulong po ng Kamara na tsa-tsa o yung sinasabing PI, di po ba mga katambay? Yung People Initiative na yan. Kaya pakinggan pa po natin mga katambay. Mindanao. Mayaman man kami doon sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis malalaki rin. Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Sabi nga nila, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danao ang tatay ko. Nanay ko, Mindanawan. May kunting, ako, Moro blood. But yet, I said, I'm forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Kaya sinasabi ko, huwag lang ninyong galawin ang Pilipino, huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino, wala tayong problema. But once you start to Yun nga po ano ko lang po, komentuhan ko lang mga katambay. Talaga pong ginalaw po nila talaga ang una-una ang natutulog na Duterte na nga sa politika. Dahil nananahimik na po yan mga katambay. Tahimik na po si dating Pangulong Duterte sa Davao. Ano po ang ginawa nila? Ginapang nila, pinulitika nilang napakaaga ang ating vice presidente na si Sara. Doon po nag-umpisa ang lahat niya nung bakbakan po ng bakbakan at ipolitika po na yung confidential fund na galing naman sa Office of the President at binigay po nila na napaka-late na by December na po sa pagkakatanda ni Kamano. I-correct niyo po si Kamano. At binakbakan po ng binakbakan sa Kamara at ganoon din po sa Senado. Na wala naman po napatunayan mga tambay. Natabunan na rin po ang issue ng confidential fund kasi mismo ang COA na nagsasabi na walang korupsyon ang Office of the Vice President mga tambay. Yun po nagsimula lahat yan. Yung maaga nilang pamumulitika na masyado nilang inape, binakbakan ng BP Sara, yung natutulog na matandang Duterte,
Ayun, nagising po mga katambay, nagising sa kanyang pananahimik. Kaya nagkandaleche-leche po ngayon sa tingin ni Kamano, administrasyon po ni Pangulong Marcos sa ginawa po ng Kamara sa pangunguna po di umano ng speaker na si alam niyo na po kung sino po yung mga tambay. Pakinggan po natin ulit si dating Pangulong Duterte. Kaya talaga tayo. Rebuti, parang na lumilipad ako kung saan. At nagrarally naman kami sana sa mga lugar. Mind you, except for Cebu, and of course Davao, dito pa nakakuha ng permit. Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park. Tama. Where we are supposed to air our view, our sentiments, at anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. Yan sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Grabe po ang ginagawa ng LGUs po, no, mga tambay. Hindi natin alam kung sino po nag-uutos po sa taas di umano sa mga LGUs. Kasi nakita po natin, naging mapayapa po sa Cebu, yung tinatawag nilang peaceful rally, di ba? Di po ba? Yung maisog. Ganun din po sa Davao del Norte. Nagka-problema lang po yung gobernador po doon, di ba? Nasuspinde. Pero natuloy po na mapayapa yung peaceful rally po, di po ba? Saka po dito sa nagka-problema, di po ba? Nagka-problema sa Bulacan, di ba? Nakakuha na po ng private land para gaganapin po doon sa peaceful na maisog po nung nakaraan sa Bulacan. Pinigilan po ng LGUs sa pangunguna po din siyempre ng mga kapulisan natin na hindi natin malaman at alam naman po ni Pangulong Duterte po yun, na dating Pangulo, kung bakit po siya ginigipit ang kanyang mga peaceful rally, mga katambay. Yan po ay napakalalim na politika, mga katambay. At yung sinasabi nga mismo ni Pangulong Duterte, yung Freedom Park mismo na sinasabi nga malayang pamamahayag sana ng mga Pilipino, kaya nga may freedom, pero pilit pa rin nila isinasara, mga katambay. Ginigipit po ito pong grupo ng dating Pangulong Duterte, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Nasaan na yung freedom ng malayang pamamahayag ng bawat Pilipino, mga katambay? Di po ba? Tuloy po natin. Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even po ba? Sinong gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon election. Gamitin ninyo. Yun nga po, mga tambay, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit yung sinasabi niyang mayor siya, napakaluwag po dahil pinatutupad niya po yung freedom of expression and speech, di po ba, mga tambay? Napakalaya. Kahit po nung naging Pangulo po siya, di po ba? Hindi niya pinagbabawalan ang mga rally. Ang kanyang pinag-uutos lang, wag lang makakadistorbo sa mga tao dahil hindi naman lahat ng tao ay nagrarally at kailangan mag-function ng gobyerno lalo sa pagtatrabaho po. Di po ba? Nagkakaproblema lang naman po sa Manila dahil nakikita naman natin na nagrarally doon, mga sinasabi di umano, mga miyembro di umano, mga kaliwang grupo yung iba. Di mo ba? Doon lang po nagsasalita ang dating Pangulo. Pag open kayo sa rally, wag nyo lang didistorbohin o iistorbohin ang mga Pilipino. Di po ba, mga tambay? Pero po ngayon, sa bagong Pilipinas di umano, nararanasan po ng isang dating Pangulo ang hindi niya po ine-expect na ganito po sa panggigipit at talagang hindi matuloy ang kanilang ginagawang peaceful naman na rally na hindi magulo, walang riot, tahimik at talagang doon lang mismo sa venue sila nagpapahayag ng kanilang mga saloobin na nakikita nila sa ating gobyerno. Di po ba, mga tambay? Kaya napakalaki ng diferensya
sa pamamahala po ngayon, yung pagiging sa freedom, kumpara mo sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Tuloy po natin. Permit. Sa Davao, walang permit. Walang permit pa pala Mamili sa Davao. lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Grabe, no? Ano, bakit? God damn it, this is a public place. Tama. Public place. Yeah. Hindi ito mayari ng sultan. Hindi ito mayari ng tao. Ang mayari nito ang buong Pilipinas. Tama po yun no? Hindi ang may-ari kung sino nakaupo ngayon, mga tambay. Yung sino yung mga sinasabing nasa halal ng bayan ang may-ari ng public place, katulad ng sinasabing Freedom Park. Yan po yung pag-aari ng bawat Pilipino, taong bayan. Di ba? Dahil yan po yung taxpayer, number 1, taxpayer po yan. Hindi po mga politiko nagpagawa niyan, mga katambay. Kaya nakaka-amaze po na meron po tayong presidente na talagang ginigising po ang ating isip, lalo po sa saligang batas, mga katambay. Ito po kasi isang batas, yung pagiging malaya ng bawat Pilipino na hindi mo dapat kitilin, di po ba, mga katambay? Kaya talagang nakaka-proud po at talagang nakaka-miss po ang isang Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa, mga katambay. Ituloy po natin. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahala dahil isang dahil na magkapuka tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, galing ka bang hulo, meron man dito, marami man yan silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo, why? Because Malay. Yeah. Malay tayo, Malay race. Malay race. Kaya lang sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Ang masakit dito, pumunta sila dito, ayoko namang and they stayed here for 400 years. Utang ina. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga banyaga. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano. Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war, hindi man sana tayo kasali sa gera na yun. Ay, hindi yung mga Amerikano nandiyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan-saan sila naglalagay ng Base. Harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nagkagirap, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, basta ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Totoo po yung mga tambay. Masyado tayo din nagiging, sunod-sunuran po sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Katulad yan, more than 400 years ang Espanya, di ba? Tapos sinakop din tayo ng Amerika. Hanggang ngayon po, nagiging tuta po tayo di umano na Amerikano. Bumalik na naman po. At talagang napakarami po na naman base militar ng Amerika sa ating bansa na hindi naman po natin laban yung sinasabing laban po kuno o di umano sa China ng Amerika, di po ba? Hindi po natin laban yun Yung sa atin naman po napakadaling solusyonan di umano. Lalo sa pakikipag-usap po. Pakikipag-usap lang naman po sa tingin ni Kamano ang nagiging problema, hindi po kasi tayo nakipag-usap dito po sa kapitbahay natin at develop na. Kaya tama yung sabi ni Pangulong Duterte, yung bright po din ang China, hindi po sila mga tanga, di umano, hindi po mga bright din po yan. At yung mga kanilang mga development, lalo ang missile,
Totoo po yun. Naniniwala po si Kamanong yun. Kamanong po, naniniwala po, nakatutok na po yun, Antimano, sa ating bansa, sa Pilipinas po, mga katamay, nakatutok na yun. Ganun po, hindi po mga tanga at bobo ang mga incheck. Bright po sila. Yayaman po ba yan, mga katamay, kung hindi bright yan? Di ba? Sila na pinakamayaman, lalo sa kaperahan, kung hindi matatalino po ang incheck. Di ba, mga katamay? Balikan po natin si Pangulong Duterte. Ang mga, well, anak, ako na American citizen, wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at, mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. What? Thank you. But before I forget, pasalamatan ko, mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar, maraming salamat sa inyo. Akin yan, maniwala kayo. Akin yung militar pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok kaninong upo dyan sa putang ina. Tama po yung mga tamay, ang mga militar at police, dapat po talaga sa tao, hindi po sa nakaupo o sa politiko na parang hari. Hindi po tayo naglagay po ng isang hari na talagang diktador. Wala na po tayo sa dictator na sa pamumuno po na dapat po maganap ulit. Tapos na po tayo sa dictator, mga tamay. Kaya dapat po, tama po yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ang mga militar ay dapat sa atin, sa ating mga Pilipino. Hindi po sa mga politiko, mga tamay. Tama po yun. Sana po yung mga kapulisan natin, militar, sana po ganun din po ang kanilang pag-iisip na sila po ay para sa tao, hindi para sa politiko na di umano'y mga ganid sa kapangyarihan. Di po ba, mga tamay? Yun po ang tama eh. Kaya napakagaling po ng paliwanag ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Alam ko yan kasi galing ako sa Malacanang. Alam mo yung mga militar pati polis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan. Naloko na. Magka-Pilipino yan. Yang pulis inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Ang iniisip yan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis. Mabuhay sila. Kasi kung wala yan, Yan po, ano po yan? Isa pong sa tingin ni Kamanong, pananaw ni Kamanong, komento ni Kamanong, isa pong patama po sa mga pulis po natin yan. Yung ginagawa po ni Pangulong Duterte na direct to the point. Meron po siyang gagamitan mo ng logic yan, mga tambay. You know, sa mga nag-iisip na mga Pilipino, katulad ni Kamanong, yan po isang patama po sa mga kapulisan natin, lalo po yung nasa mataas na katungkulan, mga general, lalo po sa kapulisan. Di po ba? Di umano? Na huwag pong magpapagamit. Yan po ang point ni Pangulong Duterte yan na kayo po dapat sa tao. Di ba? Yun po ang ibig sabihin sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, yun ang pinatutumbukan ni Pangulong Duterte na ang mga militar, kapulisan ay para sa tao, di ba? Para sa tao. Yeah, kaya pilit niyan dinidiin na yan, mahalin natin ang ating mga kapulisan at ating militar, di ba? Pinopoint agad ni Pangulong Duterte, mahalin natin kasi hinasaksak ni Pangulong Duterte sa mga matataas nating opisyal na kayo ay para sa tao, you know? Dapat kayo sa tao para ang tao magmahal sa inyo. Ganun po yun eh. Hindi dapat kayo sumunod, lalo kung hindi ayos na ang panunungkulan, di umano, at hindi na tama para sa bayan ang ginagawa ng ating mga leader. Wag na wag po natin susundin yun, mga katabay. Sa tao tayo, puro sa tao, sa tama. Yun po ang pinupoint ni dating Pangulong Duterte. Napakagaling po, napaka-amaze. Kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong
komunista. Ngayon, medyo wala na. Sana, mahina na lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo. Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory, at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganoon pa na marami ang pagkukulang. May pagka-anti kasi sa establishment. Hindi sa military pati police. But they were not happy with the police and the military. Pero ako isang piskal, prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nandyan sa korte nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute. Ako ang, kung maaari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo eh. Pero ganito mga kidnapper, hold upper, man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Ibahin niya itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema dyan. Pero nung mayor ako, naging-pag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung politburo mismo, yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacanang. Alam ko, ang military, pati police, hindi na... Yan po mga tambay, at napakahaba pa po, pinutuli na natin, napakahaba po ng sinasabing peace rally o peaceful rally. Talagang ang dating Pangulong Duterte mga tambay ay talagang dito po sa konstitusyon po na talagang binabakbakan niya at talagang sa nakikita niya ay hindi tama na pagbalangkas po. Sa ngayon, sa nakikita niya, lalo po sa liderato po ng Kamara mga tambay. Kasi sinasabi ko nga po mga katambay, napakatalinong tao at abogado at piskal ng dating Pangulo, lalo po pagdating sa batas. Di po ba mga katambay? Kasi po, siya po, nakita po natin na nung kulang po siya ng 6 na taon, ni wala po siyang binago o hindi po siya nag-declare ng PI. Di ba? Yung People Initiative, hindi niya po ginamit ng 6 na taon niya mga katambay. At ganun din po ang sinasabing Chacha, meron lang po siyang binago, yung mga pailan-ilan, pero hinado na po at hindi na po ginamitan po ng PI, mga tambay, yung lalo po sa ekonomiya na sinasabi, di po ba? Hindi na po kailangan balangkasin na sinasabi po ng Kongreso ngayon na hindi natin alam kung ano po ang sinasabi di umano masikreto. Dahil bakit ka gagastos ng bilyon-bilyon o daang milyon para sa PI, na magpapapirma ka na meron kalakip na pera, di ba? Kung wala kang hindi magandang layunin doon sa sinasabi mong malinis ang layunin mo doon sa sinasabi mong PI o Chacha, di ba? Bakit gagamit ka ng daan-daang milyon o bilyon na pondo ng bayan, di ba? Kaya po, napakagaling po ng isang dating Pangulo. At least iginigising niya po sa kaalaman ang mga Pilipino, lalo po sa batas, sa nangyayari po sa ating gobyerno, mga katambay. Napakagaling po nun. At doon po sa nakikita rin niya po na sistema
at pagpapatakbo po ng ating gobyerno, mga katambay. Napakarami po kasing nakikita ang ating Pangulo, lalo po sa pagpapatakbo ng gobyerno natin ngayon. Dahil unang-una, nakikita po ng Pangulo yan. Hindi po tulog ang Pangulo at hindi po yan natutulog at hindi niya nalalaman ang nangyayari po sa ating bansa. Kahit sabihin mo siya'y nasa Mindanao, mga katambay, alam niya po na lumalaga na po yung kanyang sinasabing gustong-gusto niyang makitil sa ating bansa ang droga at ang krimen. Pero ngayon po, nagbabalikan po. Napakalalaki naman po volume ang nakakapasok di umano sa ating bansa. Tuni-tunilada for how many tons ang nakakapasok po sa ating bansa. Ang sinasabi nga po ng iba na baka daw di umano ang factory po nasa ating bansa na rin, mga tambay. Doon na rin ginagawa. Kaya nalulungkot po ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Pero yung sinasabi naman niya pagdating sa mga makakaliwang grupo, kahit paano nabawasan na, natutuwa naman ang Pangulong Duterte diyan, lalo sa mga militar natin dahil tinatrabaho po nila yan at nagiging maayos naman po ang militar. Ang inaano lang po ni Pangulong Duterte, sa tingin ko, talagang palibase, talagang nahandun yung kanyang pagiging makabayan, yung makapilipino at handang mamatay sa Pilipinas o sa bayan at sa mga Pilipino ang dating Pangulo. Nakikita niya po kasi yung kahirapan din, mga tambay. Sa tingin ko, yung kahirapan kasi, halos 2 taon na, talagang nahandun pa rin po talaga yung talagang pahirap at pahirap ang sitwasyon ng mga mahihirap na Pilipino sa ating bansa, di po ba? At nandiyan pa rin po siyempre yung issue po ng Commander-in-Chief na alam naman natin talagang binabakbakan din po ng Pangulong Duterte, dating Pangulo, yung pagiging drug addict di umano o lulong o gumagamit ng cocaine o sinasabi ni Maharlika na pulboronic, nandiyan pa yan eh. Hindi pa rin tinutuldukan ng pamahalaan yan. At yung sinasabing pagwawaldas di umano, di ba? Nandiyan din po yan. Nasa isip lahat ni Pangulong Duterte at malaking katanungan niya yan na hindi sinasagot pa rin ng Kamara at Senado yung kanilang mga sinasabing extraordinary at yung open the book. Nandiyan pa rin yan. Tanong pa rin ni dating Pangulo yan na mag-open the book po tayo. Open the book. Ipakita nyo sa tao kung saan nyo dinadala ang mga resibo ng mga pera ng taong bayan, ng taxpayer na ginagamit po nila sa Kamara at sa Senado, di ba? Kaya napakarami pong nagigising ng mga Pilipino dahil sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte, sa tulong na rin po ng mga Pilipino na matatalino at nagsasaliksik po sa nangyayari po sa ating bayan, mga katambay. Kaya marami po tayong nalalaman na kaganapan lalo sa legal na espeto ng ating bansa, mga katambay. At ito po, nakikita po natin, isa na namang maganda at naging peaceful ang peace rally po na sinasabing maisog. Kahit po sa sobrang panggigipit po ang ginagawa nila. Kahit mismo ang Pangulong Duterte nakapagsasalita na. Yung Freedom Park, pangalang freedom, pero tinatanggalan mo ng freedom ang mga Pilipino, di ba? Samantalang yung pangalan ay Freedom Park, pero wala kang freedom, di ba? Pero natuloy, kahit papaano po, natuloy naman po. At hindi po katulad nung nangyari sa Bulacan. Yun, di ba? Sa Bulacan talagang totally hindi natuloy. At least ito po, kahit nagkaroon ng maraming aberya at kung ano-ano po, natuloy naman po. At kung hindi po kasi naituloy ito, talagang lalo pong sasama at mag-aaklas po ang damdamin ng mga Pilipino dahil ilang beses mo na ginigipit at talaga kinikitil ang malayang pamamahayag ng mga Pilipino, di ba? Na yung sinasabing freedom of expression and speech, freedom of speech, tinatanggal mo, di ba? Talagang babalik tayo doon sa talagang issue na pagiging diktador ng pamahalaan pagka ganun po. Dahil alam naman natin ang ating pamahalaan may issue po ang pamilya pagdating po sa dictatorship, di ba? Na leader, di ba? Tapos ganun pa ang magiging issue ulit sa'yo na nagiging diktador ka. Tapos meron ka pang issue na droga sa iyong kinakabit sa'yo. Yung pagiging drug addict di umano. So sobrang kasiraan ng iyong ang iyong eplido sa taong bayan, sa mga Pilipino dahil hindi mo pa nga tinutuldukan yung issue mo sa droga, di ba, mga tambay? Kaya ito po, mga tambay, naging mapayapa at maayos at nakapagpahayag po ang Pangulong Duterte. Ito po yung napakatagal po at marami pa po ito kasunod. Kung babalikan po natin at marami pa po itong upload na ating mga makabayang vlogger at nahandun pa po yung buo na talagang pahayag ng Pangulong Duterte dahil napakatagal po at
napakahaba po ng naging kaganapan po dito po sa Maisog o Peace Rally na naganap po last night po mga katambay. Muli po si Katambay Manong po na nag-iiwan po na ingatan nawa po tayo mga katambay at tiis-tiis lang po. May pag-asa pang makabawi ang ating bayan at makabalik sa tamang layunin, direksyon ang ating bansa mga katambay. Paalam! Bye-bye!